May mga lugar na kahit matagal nang abandonado, parang may naghihintay pa rin sa loob. At sa lumang ospital ng may isang babae raw na hindi kailanman nakaalis. Noong high school pa lamang ako, madalas naming marinig ang kwento tungkol sa isang lumang ospital sa matagal na itong hindi ginagamit. Kalawangin na ang mga bakal na kama, basag ang mga bintana, at amoy lumang gamot at amag ang buong gusali. Pero higit sa lahat, kilala ang lugar dahil sa puting babae. Ayon sa matatanda, may isang babaeng namatay roon noong dekada 90. Buntis daw ito at matagal na hindi naasikaso dahil kulang ang doktor at nurse ng gabing iyon. Narinig daw ang iyak niya sa delivery room. Hanggang sa tuluyang tumahimik ang buong ospital. Mula noon, may mga nakakakita raw ng babaeng nakaputi na naglalakad sa ikalawang palapag. Hindi ako naniwala noon, hanggang sa dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Isang gabi ng undas, 4 kaming magkakaibigan na nagkayayaang pumunta sa abandonadong ospital. Uso noon ang paggawa ng content at pagpapakita ng tapang sa social media. May dala kaming flashlight at cellphone camera. Habang papalapit kami sa gate, parang biglang lumamig ang paligid kahit walang hangin. Hindi ko maintindihan na para bang nagtayuan mga balahibo ko. Sigurado ba kayo dito? Tanong ng isa kong kaibigan. Tumawa lang kami para itago ang kaba. Pagpasok namin, puro kaluskos agad ang narinig namin. May tumutulong tubig mula sa sirang kisame. Ang sahig ay puno ng tuyong dahon at bubog. Habang nagbi-video kami, napansin ko na parang may mahinang iyak ng babae sa malayo. Nung una, akala ko pusa lang. Pero habang umaakyat kami sa hagdan, palakas ng palakas ang iyak. Huminto kami sa tapat ng lumang delivery room. Doon namin nakita ang lumang wheelchair na dahan-dahang gumagalaw kahit walang tao. Biglang namatay ang flashlight ng isa kong kasama. Kasunod noon, may narinig kaming mahinang boses. Nasaan ang anak ko? Nanigas kami lahat. Maya-maya, may puting anino na unti-unting lumabas sa madilim na dulo ng hallway. Mahaba ang buhok nito, nakayuko, at basa ng dugo ang suot nitong puting damit. Hindi kami makahinga sa takot. Biglang nagloko ang cellphone ko. Kusang nag-record kahit hindi ko pinipindot. At sa screen, kitang-kita ang babae. Pero ang mas nakakatakot, wala kaming nakikitang kahit sino sa harapan namin. Tanging sa camera lang siya lumalabas. Nagsimula nang umiyak ng malakas ang babae. Anak ko, ibalik ninyo ang anak ko? Tumakbo kami pababa ng hagdan habang nagsisigawan. Pero habang pababa kami, parang hindi natatapos ang hagdan. Paulit-ulit lang kami sa parehong palapag hanggang sa nakita namin ang isang lumang kwarto na bahagyang nakabukas. Sa loob nito, may lumang hospital records na nakakalat. Nakita ng kaibigan ko ang isang papel na halos kupas na. Pangalan yon ng babaeng namatay. At nakasulat sa ibaba, "Patient died during childbirth. Baby not saved." Biglang bumukas ng malakas ang pinto. At sa likod namin, naroon na ang puting babae. Napakalamig ng paligid. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa amin habang tumutulo ang dugo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, biglang nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako sa labas ng ospital kasama ang mga kaibigan ko. Bandang 4:00 na ng madaling araw. Pagtingin namin sa cellphone, lahat ng video ay nabura, maliban sa isang 5 segundong clip. At sa dulo ng video, may malinaw na boses na nagsabi,
Alagaan ninyo ang buhay habang may oras pa. Hindi na kami bumalik kailanman sa lugar na yon. At doon ko naintindihan, hindi lahat ng multo ay nananakit. May iba na nananatili dahil sa matinding sakit, lungkot, at mga bagay na hindi nila natapos habang nabubuhay pa sila. Minsan, ang tunay na nakakatakot ay hindi ang multo, kundi ang kapabayaan, kakulangan ng malasakit, at mga pagkakataong hindi na mababalikan. Habang may panahon pa, pahalagahan natin ang buhay at ang mga taong mahal natin. Akala nila, tapos na ang bangungot matapos nilang makatakas sa lumang ospital. Pero may isang bagay na sumunod pala sa kanila pauwi. 3 araw matapos ang nangyari sa abandonadong ospital sa Isulan, hindi pa rin kami makatulog ng maayos. Lalo na ang kaibigan naming si Marco. Tahimik na siya simula noong gabing iyon. Hindi na siya sumasama sa amin at palagi raw siyang nagigising tuwing 3:00 ng madaling araw. Ayon sa nanay niya, madalas daw itong nagsasalita habang tulog. Paulit-ulit lang ang sinasabi, may umiiyak sa baba. Noong una, inisip naming epekto lang yon ng takot. Pero isang gabi, bigla niya akong tinawagan. Umiiyak siya habang mahina ang boses. Pre, may babae dito sa bahay? Akala ko nagbibiro lang, pero narinig ko mismo sa tawag ang mahinang tunog ng wheelchair. Parang may itinutulak sa sementadong sahig. Tapos may iyak ng babae. Biglang naputol ang tawag. Kinabahan ako kaya agad akong pumunta sa bahay nila. Kasama ang 2 naming kaibigan. Pagdating namin, bukas ang ilaw sa sala pero walang tao. Tahimik ang buong bahay. Habang paakyat kami sa hagdan, may naamoy kaming matapang na parang lumang gamot at dugo. Pagbukas namin sa kwarto ni Marco, nakita namin siyang nanginginig sa sulok. Namumutla siya at nakatitig sa ilalim ng kama. May babae, bulong niya. Nandito lang siya kanina. Tiningnan namin ang ilalim ng kama. Wala namang tao, pero may nakita akong basa na bakas ng paa. Parang galing sa putik at dugo. At papunta yon sa bintana. Mula noon, sunod-sunod na ang kakaibang nangyari. May umiiyak sa likod ng bahay nila gabi-gabi. May aninong nakikita sa salamin. At minsan, kusa raw bumubukas ang gripo sa banyo habang may naririnig na buntong hininga. Pero ang pinakanakakatakot, tuwing 3:00 ng madaling araw, may kumakatok raw sa pinto ng kwarto ni Marco. Kapag binubuksan niya, walang tao. Hanggang sa isang gabi, napagdesisyonan naming bumalik sa lumang ospital para malaman kung bakit parang sinusundan kami. Ayaw na sana naming bumalik, pero pakiramdam namin hindi matatapos ang lahat hanggat hindi namin nalalaman ang totoo. Pagdating namin sa ospital, mas nakakatakot na ang itsura nito kaysa dati. Mas malamig, mas tahimik, at parang may nakatingin agad sa amin pagpasok pa lang. May dala kaming kandila at asin dahil sabi ng matatanda, nakakatulong daw iyon laban sa masasamang espiritu. Habang naglalakad kami sa hallway, napansin naming bukas na ang dating saradong pinto sa dulo. Morgue. Doon daw dinadala noon ang mga namamatay sa ospital. Dahan-dahan namin itong binuksan. At pagpasok namin, bumungad ang malamig na hangin at amoy na halos ikasuka namin. May mga lumang kabinet para sa bangkay. Kalawangin na lahat. Pero sa gitna ng silid, may isang kandilang nakasindi. Bagong sindi. Biglang nagsalita si Marco. May naririnig na naman ako. Tapos unti-unti siyang lumakad papunta sa pinakadulong kabinet. Bago namin siya mapigilan, kusang bumukas ang kabinet.
At sa loob noon, may lumang kumot pambalot ng sanggol, kasama ang maliit na bracelet ng newborn baby. Biglang namatay lahat ng ilaw ng flashlight namin. Kasunod noon ang malakas na iyak ng babae. At maya-maya, may sumigaw ng sobrang lakas sa likod namin. Anak ko! Pag-ilaw ulit ng flashlight, nakita namin ang puting babae. Mas malinaw na siya ngayon. Maputla ang mukha, namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak. At may hawak siyang dugo ang kumot ng sanggol. Pero imbes na umatake, umupo lang siya sa sahig habang yakap ang kumot. Umiiyak. Doon namin naintindihan. Hindi siya nananakot dahil gusto niyang manakit. Naghahanap siya, naghihintay, at hindi pa rin matanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Lumapit si Marco habang nanginginig. Tahimik niyang inilapag ang bracelet sa harap ng babae. Patawad po. Biglang humina ang iyak. At sa unang pagkakataon, ngumiti ang babae. Maya-maya, unti-unti siyang naglaho kasama ang malamig na hangin. Pagkatapos noon, nawala na rin ang lahat ng kababalaghan sa bahay ni Marco. Hindi na may kumakatok. Wala nang iyak, wala nang anino. Pero hanggang ngayon, may mga guard at residente pa rin daw malapit sa lumang ospital na minsang nakakarinig ng mahinang iyak ng babae tuwing madaling araw. Parang paalala na may mga sugat na kahit patay na ang tao, hindi agad naghihilom. Ang sakit, pagkawala, at kapabayaan ay maaaring mag-iwan ng bakas na hindi basta nawawala. Kaya habang may pagkakataon pa, magmahal tayo, magmalasakit, at huwag baliwalain ang paghihirap ng ibang tao. Kung gusto mo pa ng mas nakakatakot at makatotohanang kwento mula sa mga totoong lugar sa Pilipinas, i-follow mo lang ang page at i-comment